Okay, so discuss naman natin to. Then, this one is still statics pa rin yan, involving resultants and reactions. Kaya siguro, nasa MDB to, kasi review to. First topic pa to sa MDB. So, review to ng statics. Okay, so a reinforced concrete transfer beam is temporarily used to support formwork and freshly poured concrete during the construction of a mezzanine slab inside a commercial building. Daming storya na. So, during pouring construct operations, so the beam experiences a non-uniform distributed load. Ito yun, tinutukoy niya. Caused by the uneven placement of wet concrete. At least, nilagyan ng story. Ibig sabihin parang, naisip mo na rin na application to sa real-life situation. Diba? So, and construction equipment. So, ayan, so given the loading, ayan yun. Pero ito talaga yung condition yan. Okay? So, check natin if tama yung sinasabi. So, from support A daw to a point located 5 meters. Ayan. From A. So, the beam carries a uniformly distributed load. Ayan. So, 16 kilonewtons per meter. Okay? So, from the 5 meter mark, okay, to support B. Ayan. So, that is the remaining 4 meters. So, the load gradually decreases from 16 kilonewtons per meter, gradually decreases, ang sabi, following a parabolic distribution. Importante yon, parabolic. Ibig sabihin nun, pag parabola, second degree. Yan, starting at 16 kilonewtons per meter at 5 meter location and reducing smoothly to 0 na siya at support B. The variation of the load intensity over the last 4 meters, yan is the cause. Ito, wala na to. Information lang to sa parang storya na lang to. It's caused by the tapering of the concrete thickness toward the slab edge. So we're asked to determine the reactions at supports A and B. Okay, same ulit sa kanina. Reactions muna. So, ayan, wala ulit yung vertical, wala ulit yung horizontal since wala ka namang nakikitang horizontal dito, di ba? And also, yan, roller lang din tong other side niya. So, papangalanan natin yan. So, this will be AY. And then, yung kabila, BY. Okay. So, ayan. Determine the reactions at supports A and B. Okay. And compute the location of the resultant ng parabolic load portion measured from the 5 meter point. So, para maayos na natin yan, resolve na natin to into components na lang, no? So, ito, pwede mo kasi siyang i-resolve into components. So, ganun lang naman yung gist dyan. So, kung i-resolve mo siya into components, so, mabubura na to. I-re-rate ko na lang ba? Or, sige, alam ko na. So, pag i-resolve natin yan into components, syempre, sa gitna yan. Mag-act yan sa gitna. And ito naman, resolve mo into components, mag-act yan sa centroid. Okay, so basically sa centroid talaga. In this case, sa rectangle kasi, yung centroid niya, di ba, nasa gitna lang naman. So this will be what? 16 kilonewton. Ang concentrated nito ay 16 times 5. So 16 kilonewton per meter times meter. So kilonewton per meter times meter. Cancel si meter. Kilonewtons na, which is a unit of load na yan. No? So that will be 16 times 5. Ilan yun? Yan, 80? 5 ba yan? Yan, 80 kilonewtons na yan. Okay, and then ito naman, ito may nilagay ako dito, formula base. Formula ng spandrel yan eh. Parabolic spandrel, so that is, yan, 1/3 lang yan ng base times height, ang area. And then, ang centroid niyan, yan, x bar, galing sa dito, sa may load manda, may high intensity. So that is 1/4 ng B. 1/4 ng length lang. So in general, na spandrel of nth degree curve, so ito yung formula. Base times height times 1 over n plus 1. And ang naman, x bar naman ay b over n plus 2. So basically, parang ganito yan. For first degree, try natin. For first degree, kung sa-substitute natin yung formula niyan, ang area nun ay, then ang x bar nun ay, ang area ay, base times height, tapos 1 over 1 plus 1, di ba? So, 1/2 base times height. Ano yun? Di ba yun yung Di ba yun na yung sa triangle? Pag first degree ay 1/2 base times height lang ang area. Yun sa triangle, di ba? Ang x bar niyan,
B over n plus 2. So, ang n nun ay 1. So, 1 plus 2, 3. So, 1/3 lang din ang base. Ganun. Then, pag second degree, ito, prove natin na yan talaga yon. Ito kasi yung in general niya. So, pag second degree, that is, ano yan? 1 over 2 plus 1. So, 1/3 ng base times height. Ayan, same. What about yung sa x bar? So, b over n plus 2. Ang n ay 2 na. 2 plus 2 ay 4. So, 1/4 ng b naman. Di ba? So, ito lang tandaan mo. In general na yan. Kahit ilang nth degree o third degree, gusto mo ilagay? O, go. Pwede rin yan. So, fourth degree, so on. Basta dapat mabanggit kung ano yung degree ng spandrel na yun. Okay, so ang area nito ay 1/3 lang ng base times height. 1/3 ng base, ayun yung 4. Plus height ay ito, 16. So, 1/3. 1/3 ng base ay 4, tapos ang height ay 64 thirds. Okay, as is na lang. 64 thirds kilonewtons. Ayan, anong pinapahanap? Ito una nating masosolve eh. Compute the location of the resultant ng parabolic load portion measured from the 5-meter point. So ito, from the 5-meter point, ito yung kinocompute na, ayan, yung distance na ito. Or gawin ko na lang, ayan. So, sinabi naman 'di ba? Nabanggit naman na doon na ano yan. Oops. Nabanggit naman na doon x bar, ayan, x bar 1/4 ng base. So kung galing ka dito sa may highest na intensity, maximum intensity. So papunta sa centroid ay 1/4 lang. 1/4 ng base. So ganun lang. So that is, so ito ay basically 1/4 ng 1/4 ng 4. O 1/4 ng 4, that is just 1 meter, di ba? O yun na yun, yun na yung tanong. Una, ayun na yung huling tanong, 1 meter. 1/4 ng 4 lang yan. Yun lang yung formula nun. And then, ito na, masasolve na natin yung reactions at supports A and B. So, naon na to, compute the location of the resultant of the parabolic load portion measured from the 5-meter point. Okay, saburin ko na to. Alam naman na yun. Okay na yun. And then, kung magmo-moment na tayo dyan, ito, paano to? Paano yung moment arm nito? Ito ay, siyempre, kalahati lang din yan ng 5. 2.5 na. 2.5 naman yan, no? Ayan na, pwede na tayo mag-statics dito. Equations of equilibrium. By summation of moment, pili ka anong unahin mo. Moment about B na lang tayo para masolve natin yung AY. Summation of moment about B equals 0. So, AY times 5, 6, 7, 8, 9. Then, equals ito, tanungan sila. Pangit pala. Mali pala. Ito na nga ginamit ko eh. Nag-distance na nga ako dyan eh. So, mag-moment at A tayo. Okay, may moment about A tayo. Pwede namang moment at B. Pero ito yung distance na kailangan natin. Ito na nga yung binigay palapit na kay iyo, yan na lang gamitin natin. Kung gusto magmo-moment tayo about A, so meron tayong BY. Si BY una nating mahanap. BY times 5 plus 4, that's 9. And that is equal to, ayan, yung mga moment na nito. 80 times 2.5. And plus, yan 64 thirds times, ito will be 5 plus 1, no? 5, itong buong to, dagdag mo plus 1, so 6. Ayan na, may value na tayo ni BY. So that will be 80 times 2.5 plus 64 thirds. 80 times 2.5 plus 64 thirds times 6 divided by 9. Okay na yan, 36.44 kilonewtons. Siyempre, upward yan. Tama yung assumption natin. Usually naman, ganyan naman talaga kapag simply supported lang. And then last, summation, forces along y equals 0.
So that is AY plus BY. AY plus BY paangat equals 80 plus 64/3 na lang yan. 80 plus 64/3. So, that is BY natin 36.44. Pero i-store na lang natin yan sa B para exact value na. Okay? So, masasolve na natin sa AY. So, ang AY is just 80 plus 64/3. Then, minus mo sa yung nasa B. Calc na natin. Yung 30/28 per 9. Tama ba? Or 36.44. So, that is 64.889 naman. 64.89. 2 digits na lang tayo. 64.89 kilonewtons, also upwards. And there we go. Yun yung reactions. And I guess that's it for this problem. Yun lang tanong. Ito 1 meter yan eh. Location ng resultant ng parabolic loading, resultant yun. Measured from the 5 meter point. So, imbis na ito yung gamitin natin, ginamitan na lang natin ng resultant. Na result ay kinuha natin yung equivalent ng concentrated force niya. So, ayun. Yan.